Welcome sa Liknayan Podcast. Sa episode na ito ay sinasamahan tayo ng isang expert sa material science at siya ay isang bihasa sa paggamit ng tinatawag na density functional theory at machine learning sa pag-aaral ng materials. Ang guest natin ay si Miss Marian Palmero, na isang RA sa UPLB. So, hello Marian. Hello po. Thank you for having me po, Dr. Unang-una ay sigurado ako ay gusto kang makilala ng guest namin. Pati ito yung pinaka-relatable part palagi ng mga episodes namin ay yung journey. So, nag-start yun syempre dun sa before pumili ng course sa UPCAT. So, nung high school kasi, kapag hindi ako ganun kagaling sa sciences talaga. Pero na-enjoy ko yung math. Tapos, nung na-introduce yung physics, yun. Very enjoy ako doon. Tapos, sa bio kasi, hindi talaga ako magaling doon. So, parang na-enjoy ko yung physics. Tapos, nung pagpili dun sa UPCAT na courses, ang una kong nakita talaga is, dapat Chem-Eng. So, medyo siya. Pero yung kapatid ko kasi, kinuha na niya yung Chem-Eng. So, sabi niya, huwag kang gaya-gaya. Joke. Parang ganun. So, parang... Magagawan. Oo. So, nakita ko yung applied physics. So, sabi ko, wow, parang sobrang nakakatalino naman ito. Magagawan kayo ng trabaho nun kung ganun. So, yun po yung start. Tapos, so applied physics, and then nag-college na. Yung specialization naman na computational and yun nga, density functional theory. Meron kami sa curriculum namin na parang mga introductory courses ng different specializations for applied physics. So, may computational, instrumentation, experimental, gano'n. And then, ang bala ko nung una talaga ay sa instrumentation. Kaso, nung kinuha ko na yung course ng for computational, sabi ko, parang ang ganda naman ito. Kumapit ka na. Oo, tapos parang mukhang medyo nag-excel din ako dito. Yun. Yan talaga yung mahalaga. Tapos yung nagtuturo kasi ng course na yun is yung yung advisor ko na project leader namin ngayon, na boss ko, si Dr. Alan Padama. Tapos, ayun, nung nag-apply ako sa kanya, kinuha naman niya ako, fortunately, as advisee. And then, doon na nag-start, after grad ng undergrad, sakto si sir na may, parang na-approve yung proposal ng project niya. And then, naghahanap siya ng RA. So, ayun, nag-apply ako for that. Ayos. Yung sinabi mo sa high school nun, kasi kahit ako yung humila sa akin sa physics siguro, o naging memory siya sa akin kasi nung may natural na inclination din ako sa math. So nung dumating yung physics sa high school, natural din yung yung naging attachment ko sa physics. Parang intuitive yung mga bagay dahil nakikita mo yung symbol. So though medyo iba yung trajectory kasi pumunta akong seminaryo tapos lumabas physics yung naalala kong gawin, tapos bang 20 years after. Galing. So ayos. May mga collaborators kami with different kuwari sa Thailand, sa Japan, sa Singapore, meron din. And then yung ito ay go ahead please. Yung focus nung mismong project na yun is alloy systems or yun, and materials informatics. So, parang lahat yun is computational kami, yung different teams sa iba't ibang bansa. And then, ang magkakaiba lang kami nung parang way of, parang yung method. So, oo. And then, iba din yung systems. Although, meron kaming parang tulad-tulad na systems na tinitingnan na maganda din kasi parang nag-share kami ng data namin. Ganon. May exciting. Kasi lalo yung mga ganyang collaborations, pati na-imagine ko nga dahil magkakaiba yung method nyo, pwede nyo i-check yung results ng isa't isa, gagawin nyo yung calculation independently. Excited na siguro yung audience din na mag-usap ng research
So, Marian, kwentuhan mo naman kami tungkol sa density functional theory, especially baka pwede mong ibahagi yung role ng DFT sa pagbibigay ng insights tungkol sa physical systems gaya ng electronic structure pati yung mga properties ng material. So, siguro simulan ko muna yung parang yung 'di ba density functional theory. Yeah. So, yung sa density, parang, it refers to yun, electron density. So, distribution of electrons in a space. So, 'di ba sa quantum mechanics, parang ang focus nun is usually nagso-solve talaga tayo ng Schrödinger's equation. Tapos yung traditional approach is yung individual electron na wave functions. For a material, madami kang atoms, tas may mga electrons ka din. Mahirap siyang parang gawan lahat yung interactions niya. Oo. So, yun yung parang many body problem. Kaya, ang dito is that sinosolve natin yung many body Schrödinger's equation para by finding yung electron density na which yung nagmi-minimize ng total energy functional. So, kumbaga dito, naaaral din natin yung energy ng systems, nung different materials mo. Tapos, yung stability niya, reactivity niya with other substances or mga gases, ganon, or other atoms. And then, ayun, sa electronic structures naman, dito is yung ating, meron tayong tinatawag na density of states. And then, meron ding, yun nga, charge density and band structures. Tunay na material, di ba, madami talagang electrons. So, yung sa solution ng Schrödinger equation sa isa talagang hindi yan valid. Actually, nakakabilib nga yung mga approach ng condensed matter physicist kasi talagang, alam mo yun, sobrang dami talaga ng electrons. Kasi yung naalala ko sa mga klase ko dati is yung first approach ng many body ay i-neglect lahat ng interactions muna. Tapos makakuha ka ng solution. Tapos naman doon, lagay ka ng unti-unting maliliit na interactions. So in contrast sa DFT, kung tama yung pagkakaintindi ko sa iyo, yung DFT nandun lahat ng interactions. Bale, for example, yung interaction ng electron meron, tapos electron and nuclei meron. Tapos pero yung sa nuclei at saka nuclei, kasi siya, parang treated siya as kumbaga relative to electrons, para siyang static. So parang yun yung natatanggal na term. Alright. Ayos lang naman ata yun. Kasi yung nuclei naman na naka-fix, or kung paano ko imagine, konti lang talaga ang alam ko dito. Kaso na-imagine ko mga nuclei naka-fix, electrons ang gumagalaw. So tapos mas short range yung nuclear force than yung electromagnetic force. So ito yung practically naka-account dun sa electron pati electron nuclei. Kaya ba nito calculate halimbawa yung conductivity ng material, pati lahat ng material kaya niya gawin? Pwede siya. Actually, marami siyang pwedeng gawin. Kunyari, yung conductivity. Makikita siya sa, for example, density of states na tinatawag. Kapag may, parang siyang di ba sa valence band, parang ganun. So, nakukuha yung niya, kung insulator, conductor ba yung material, ganun. Kasi, sinabi mo pati band gap eh. Medyo ganun. Oo. By experience, alam ko na halos lahat ng method may limits talaga eh. So, anong limits ng DFT? Since kasi siya, kumbaga approximations lang. Pero kasi kapag kuwari,
yung usual na ginagamit for DFT ay parang ground state lang. So, parang 0 Kelvin, ganyan. Pero ngayon meron kasing parang additional na technique na sinasama or dinadagdag sa traditional na way of performing yung calculation. So, pwede kang excited states. Tapos, meron din na kuwari time dependent, ganon. Sa metals, yung idea kasi ng zero temperature sa mga conductive na material, halimbawa, yung ilan sa kanila ay essentially same yung behavior nila sa zero at room temperature kasi yung Fermi energy nila ay nandito sa limit na to. So yung kahit pa zero temperature siya ay gumagana siya. Talaga at applicable siya. Kaya kahit pa zero temperature mo ginawa yung calculation ay gumagana siya gagana siya kahit mas mataas yung temperature. Thank you dun sa pagpapaliwanag mo tungkol sa density functional theory kasi sure ako na napaka-applicable na technique na ito sa madaming materials. Madami na tayong naintindihan gamit yan. So yung isa pang feature nung recent na papel nyo ay machine learning at ito ay isang excited ako marinig ito kasi pakinggan ko na yung machine learning na ginamit dati sa astronomy, cosmology at iba pang fields. So first time ko ata siya ma-encounter na in-apply sa materials. Though syempre iba yung field ko. So pwede mo bang paliwanag kung paano nyo ginamit yung machine learning, especially sa single atom alloy surfaces. Pati isa pa, ano yung single atom alloys? So, siguro explain ko muna yung etong single atom alloy, kung ano siya. So, yung single atom alloy ay isa siyang type ng bimetallic na alloy. So, ibig sabihin, dalawa yung metals. Kuwari, platinum and silver, ganyan. Tapos, kaya siya tinawag na single atom kasi para siyang, so for example, may surface kang yan. Tapos sa surface na yun, mostly ay, itong atoms na to ay isang specific na metal lang. Kuwari, platinum. Pero may isa doon, may isa doon na, kumbaga dopant yung tinatawag na silver, gano'n. So, para siyang may napaltan na isa. So, ma-clarify ko din ba sa audience, pati sa akin. Kasi ang alloy ay mixture ng metals. Tama ba? Opo. Tapos ang single atom alloy ay may isa ka lang metal, platinum, sabi mo. Tapos may isang atom lang na silver doon. Pero hindi siya yung super, like, sobrang laki ng surface area mo na ito lang yung certain. Kumbaga, hindi siya madami na nagdidikit-dikit. Kuwari, yung dopant mo, hindi siya pwedeng magkakadikit. So, parang magkakalayo siya. So, parang individually na dispersed yung gets. dopant. Ayan. So, yung ito kasing alloy na to is, di ba kapag nag-a-alloy ka, parang naiiba yung properties ng material compared dun sa pure na metal. And since parang sobrang nito, para siyang, highly diluted ba yung tawag? Highly diluted. So, medyo complex yung property na tong surface na to. So, isa sa reason kung bakit din tinry namin mag-add ng machine learning is, hindi kasi, itong surface na to, hindi siya nagko-conform dun sa traditional na, linear scaling relationships na tinatawag. So, hindi siya katulad nung, for example, siguro, dun sa relationship na to, may tinatawag na D-band theory. So, sa D-band theory, para siyang sa D-band orbital pala. D-orbital, in D-band. And then, dito kasi, doon sa sinasabi dito sa D-band theory, is that kapag may shift nung D-band center mo, so di ba Fermi? Tapos occupied states and then unoccupied.
Tapos Oo. kapag nag-shift siya papunta sa positive na kumbaga more positive na energy or less negative na energy kumbaga. Ang sinasabi doon is that yung absorption energy ng isang adsorbate is mataas. Pero dito sa single atom alloys, meron surfaces na SAAs na hindi siya nagko-conform dun sa relationship na yun. I see. So yung Parang hindi niya canonical na pinapalo. yung canonical na alloys nagko-conform diyan sa Devant ba yung tawag? Di ba? Devant relation. So yung machine learning ay paano pumasok ngayon? Ayun, so since hindi namin parang gusto naming ma-identify yung kumbaga factors na kailangan or nakaka-influence dun sa certain na property na gusto naming kunin for SAAs. So dun sa paper namin is segregation energy siya. And since complex nga yung system na SAA, parang tinry naming meron kaming parang several list nung tinatawag na features or tapos parang doon nag-feature importance kami. So kung sino yung parang top features na parang makaka-predict or medyo mataas yung influence niya doon sa property na kinukuha na segregation. Ganun. Tapos dami kong tanong. meron pang reason pala kung bakit kami ng machine learning. So isa pang reason is that kapag kasi yung sa amin kasi parang tinry namin siya sa 9 na transition metal. So parang iba't yung combinations nun, iba't ibang combinations na SAAs from 9 na transition metal. So parang hindi pa kompleto siya. So medyo matagal din kasi yung computations, yung calculations actually sa DFT. So parang so yung isa sa goal is to, yun nga, predict yung segregation energy namin na hindi na, kumbaga, if ma-train namin siya ng ayos, yung model, hindi na kakailanganin ng iba na mag-undergo pa ng DFT calculations para makuha yung value na yun. Parang pwede niyang gamitin yung model namin to predict. Bigyan mo ko ng idea nung time scale ng computation. Inabot ng mga linggo ba? Hindi naman. One Actually, day? depende kasi sa depende dun sa computing capacity. So kung yung mga yung sa amin kasi gumagamit kami ng high performance na computing cluster. So na-try na namin yung sa meron kami diyan dito sa UPLB. Medyo mabilis din naman siya. So yung isang system mo is umaabot siya ng siguro 1 day to 2 days. Isang system lang yun. Tapos isang SAA. Isang SAA. Pero kasi ilang CPUs ginamit nyo? Ito halimbawa na CPU 1 day. cores? Ilan ba yun? I think 8 yung CPU cores. Yep. Tapos, ayun, so medyo matagal siya kapag itatry mo siya sa lahat ng combinations ng transition metals. Kaya parang okay din yung mag-train ka ng model. Gets ko yung gets yung idea ng pag-train. So next time di na nila kailangan, kung may mag-a-apply, hindi nila kailangan dumaan dun sa DFT. Pwede na lang i-predict galing dun sa ginawa nyo. Doon naman sa features, kasi gusto ko lang malaman kung ano yung features na binabanggit mo kanina. Anong example nun? For example ay kunyari yung kasi 'di ba may tinatawag, 'di ba binary or bimetallic siya. So merong host, yung parang host
atom, yung parang ano, yung pinaka Oo. oo, ta's may dopant na yung Mhm. isa. So, may features yun parehas. So, kapag, yung ginamit namin is example siguro elemental ay kunyari atomic number, yung mga gano'n, atomic mass, and then meron din na parang ano, electronic properties or electronic structure from based sa calculation namin. Kunwari sa pure metal niya na counterpart kinuha namin yun nga D-band center, gano'n. Yung machine learning ay ano, halos overused na term, eh. Anong kind Hmm, yung ginamit niyo? una is ano, linear regression, tapos nag-try kami ng support vector machine regression, Gaussian Nagamit process and extra trees. yeah, yeah. Nagamit ko yun lahat sa Oo, sa oo, totoo. oo. Gumamit ba kayo ng scikit? Scikit, yes. Di ba oo, inisa-isa ko din kasi yun, eh. Oo, Oo. Though ay in addition na-experience ko rin gumamit ng neural nets though sobrang mm, bagal na, eh. Kung wala ka mm, talagang malakas na cluster hindi ka oo, hindi ka dadalhin ng neural nets kahit saan. oo, yun O GPU, oo. Mm. pero kasi yung Gano'n. kaya Mm. ginamit namin yun kasi, hindi gano'n kalaki yung dataset namin. 'Di ba parang depende din sa Mm. dataset mo yung gagamitin mong machine learning na algorithm. Oo, oo. Tama, tama. Mm, So, sufficient na nga yung mga yun sa ano, mm. At kung saka may ang maliit ka lang. oo, tsaka maganda dun sa, algorithms na yun is interpretable kasi siya. So, Oo. oo, unlike kunwari neural network, gano'n ka, medyo mahirap siyang kasi black box 'yan, 'di ba? So, parang medyo Alam mahirap. ko. Oo. Pati mabilis itong mga 'to, support vector machines. Mm, Sufficiently mabilis. Gaussian process ano, paborito ko 'yan, eh. hmm, Kasi lalo may uncertainty siya na binabalik, 'di ba? mm, Hindi kasi lahat nung, um, kung tama maalala ko nung nasa scikit hindi lahat may uncertainty. May ilan ang babalik lang nila is number. mm, Kaso 'di ba yung way na nagwo-work ang physics may mean ka palagi at uncertainty tapos yung uncertainty mas mahalaga pa sa mean sa physics sa totoo. Usapang challenges, so ano yung mga, challenges na na-encounter niyo so far? So sa DFT pati sa machine learning? hmm. So, yung sa DFT siguro generation nung dataset kasi ang paano ba, kapag usual kasi na DFT study, parang magfo-focus lang sa isang system, eh. So, Oo, kung ano, kunwari kung gagamitan mo siya ng machine learning, kailangan mo ng medyo marami-rami na dataset. So, medyo madaming oo, system puwede, oo. Ano pa ba? speed. Speed, oo. Oo, speed. Matagal yung one day na Mm, computations. mm. Kasi ano dun, eh, parang before kami maka-reach dun sa pinaka-final na kunwari atomic, anong tawag dito, coordinates nung ano, nung isang surface na yun, parang Mhm, kailangan mo pang mag-perform ng ano, calculations para makuha yung hmm, ano, yung final coordinates na gano'n. Tapos yun, oo, mag-a-add pa kasi kami ng adsorbate. So, another ano pa siya, parang isang hiwalay another na round na system. isang DFT na Oo, naman yun. kaya matagal. Ano pa ba? Gets, Sa mas machine naiintin hmm, oo, ma mas naiintindihan ko na din ata ng konti. So nagde-DFT kayo na magkakaibang alloys, mm. tapos dito kayo nagma-machine learning, Oo, yun. tama ba? Oo, Opo, oo. So yung halimbawa x-axis niyo ay magkakaibang kinds ng material na mm. na may, prediction bands, oo. Oo, Nice. oo, ganun nga yun. Oo. Ano pa yung sorry, may sinasabi ka? Tapos Sa challenge naman sa machine learning, yun ngang parang ano, usual challenge kapag machine learning is interpretability.
And Mhm. then etong transferability or generalization nung kunwari may nakuha kang model, puwede ba siyang gamitin sa ibang ano, ibang systems, gano'n, Oo, 'di alam ba? ko 'yan. Oo. Oo, yes, Tapos mm. ayun, ano ba? Usually malapit lang, 'di ba? And kapag may ano ka, gumamit ka ng machine learning ta's may prediction bands 'yan, Mm, um, mga ano lang, konting extrapolation lang papalayo sa data mo. Yung, yung puwede. yung puwede siya maging accurate. Mm, Kasi kapag alam mo yung Gaussian processes, alam ko 'yan, eh. 'Pag lumayo ka mm, sa data yung error bands niyan lalawak lang ng sobrang laki, so wala ng oo. point. Oo, Oo. minsan nga parang ano, eh, hindi siya yung ibang models, parang hindi siya, anong tawag dito, suggested for extrapolation. Parang kapag yung sa inside dun sa ano mo lang, Oo, 'di oo, ba? oo. Gu Yung ibang kaso oo, related diyan ngayon, um, ano yung common denominator ng alloys na pinag-aaralan niyo? At least, ito yung na-imagine ko na inside, eh. mm. Yung sa kunwari itong sa SAA, kasi yung na-try nga namin is 9 transition metals. Denominator niya is yung mismong ano, parang form na SAA. So, Ah, yung sinabi ko na may isang dopant na ano, yung ayan na structure talaga, niya mismo, oo. yun yung structure niya mismo. Kahit anong kind 'to ng dopant Basta or siyempre basta metal, metal, oo. oo, benefits Benefits naman. naman, so sa DFT yung benefit niya is, compared kasi sa experimental, mas mas ano, mas mabilis yung ano, itong DFT, kumbaga computational. Tapos mas marami kang puwedeng, galawin or gamitin kasi nga ayun, andiyan na sa Oo. computer, ganyan. Tas isa pa is ano, siguro yun nga hindi siya gano'n kagastos siguro kapag nag-perform ka ng ano, calculation sa DFT compared sa pag-experiment. Kasi I mean Ah, in the long run kapag may ano ka na, HPC, oo. gano'n. Nalilito ako ng konti sa pagko-compare mo sa experiment. Kasi sa utak ko naka-segregate yung theory at experiment ta's Hmm, kina-classify ko 'tong work niyo sa theory. mm, Tapos ini-imagine ko lang na siyempre iba yung experiment is yung actual na, mm, nag-e-experiment sila with a dopant ng gagawa sila ng SAA. oo, Tapos, measure sila ng electronic properties. Ito ba yung sinasabi mo? oo, So, magbe-bake gano'n. sila oo, ng Magfa-fabricate sila oo, feel ko yung kasi oo, meron kaming ano, meron dito sa UPLB na nakapag-synthesize ng SAA, mm. si Doctor Leandro De Castro from Chemical Engineering. Tapos na-share niya na sobrang hirap i-fabricate or i-synthesize itong SAA. Tapos yun, yung equipment niya ginamit niya kasi sa ibang bansa siya nag-perform ng experiment, Hmm. kasi walang available Oo, dito. oo, alam ko yung mga ganyang ano. Oo, ayun. Siguro yun yung Hmm, itong 9 na transition metals na ito ay ano ba, yung DFT nila ay nag-a-agree sa yung observations na tungkol dito sa metals na 'to, kaya ito yung choices niyo? Pinili namin yung ano, parang kasi isa sa objective nung project is parang gamitin namin yung abundant na transition metals dito sa Pilipinas. So, parang isa yun sa factor kung bakit pinili namin yung Oo, kunwari nickel, gano'n. oo. I see. So, puwede Hmm, silang ma-check 'no, sa future siguro kung oo, nandito yung calculations niyo tapos yung observation ay exciting, oo, mm. oo. I mean, hindi naman lahat dun sa choices namin, pero Mm, yung most of them oo. kasama.
Tapos meron kasi do'n 'di ba, ang target kasi namin is oxygen reduction reaction na catalyst. Oo. So, parang meron kami na reference do'n na considered as promising na catalyst, so platinum. Parang range kasi nung absorption energy ng oxygen and OH dun sa platinum at saka sa silver, yung parang kung pasok dun, between dun yung mahanap namin na absorption energy sa SAA na na-try namin, puwede siyang ma-screen as potential na catalyst, gano'n. Exciting. Implication nitong recent na pananaliksik niyo ay, ano pala? Oo. So, kasi um 'di ba ang ORR is mahalagang, kumbaga reaction siya for kunwari fuel cells. So, Mhm. mga renewable na kumbaga compared dun sa ginagamit natin ngayon na source of energy, gano'n. So, itong material na 'to is, possible or potential na catalyst for that. And then dito kasi, unlike dun sa platinum na pure, mas mahal Mhm. yon, mas mahal siya compared dito sa I mean medyo mahal pa din 'to pero compared dun sa sa, cost ng platinum na isang promising parang kasi siya, parang siya yung standard for ORR sa Oo. metals. So So, yung ano yung alternative sa platinum na nakita niyo? platinum based din na alloys, puwede. Pero yung Ah, dun sa amin kasi 'di ba may platinum din kasi sa'min. And then hindi namin siya yung parang hindi siya yung na sa screening namin. Kasi may parang yun nga sinasabi ko na dapat yung absorption energy ng oxygen at saka OH is between dito sa absorption energy ng O and OH sa platinum tsaka sa silver. Ang oo. pumasok is itong sa RHAU. And then sakto din na mas mura siya sa platinum. So, Oo. ayun. So, magandang tingnan siya. May confession ako, Marian, kasi, Hmm, puwede mo bang i-review ng konti sa chemistry? Kasi yung oxygen reduction reactions ay hindi ko talaga maalala gaano kung ano siya. okey. So, yung sa oxygen reduction reaction kasi ay ito yung from oxygen and hydrogen atom. Parang magfo-form siya ng water. Yung energy nun, na-apply siya for, fuel cell na applications. And energy na nahihila mo from, From yung forming nung ah, dun oo, sa formation ng pagko-combine ng hydrogen at oxygen dun sa mm, example mo. mm. Ah, gets, oo, oo. Oo, yun. Oo, thank you. So yung part ng oxygen reduction reactions ay sa paglalagay nung dopant sa metal? Hindi. Yung sa amin, yung sa ginamit Oo. namin na adsorbate is oxygen and OH, which is part Mhm. nung pathway na papuntang water, Mhm. pag-form ng water. And ito kasi is parang yung absorption energy niya sa isang surface, parang, kung pasok siya dun sa platinum silver, siya parang sinasabi niya na may potential yung surface to be a catalyst for ORR. So, kahit na ang gamit lang namin na adsorbate is oxygen and OH, puwede na siyang ma-screen and then I see. makahanap kami ng potential na catalyst. Actually, ang exciting nga din nitong episode, kasi, applied physics, yung mga huli-huli namin na napag-usapan ay, Mm, nasa theory side ng condensed matter, tapos ito yung may obvious na flavor na ng applied physics kasi talagang mm, yung kung paano mo i-describe
yung metal, pati yung chemistry na. So, exciting. May chance ba na at some point gagawin niyo 'to with an experiment or talagang Ah, nagko-compute actually, kayo oo, or yung end goal mm, namin is to reach out din sa experimentalists. yeah. Para for example, ito nga, may na-screen kami. So, puwede Mm. niyang i-validate kung tama ba na okey Yeah, ba yung oo. Yeah, potential na oo, catalyst, gano'n. oo. So, ayun, isa siya sa objective namin talaga, which is Yeah. actually, yun nga, 'di ba may nakwento ako na parang Oo, may nakagawa. nakapag-synthesize. So, nakikipag-usap din kami sa kanya. Oo nga, eh. So, kasi alam niya kung paano i-realize itong SAAs. So, yung may challenges kaso at least may someone na experience na pati Mm. madami ding experimental groups na siguro makapag-reach out. So, exciting. Oo nga, 'Pag tumama yung prediction ng machine learning pati DFT balitaan mo kami. Kasi or kahit pa nandun lang siya sa dulo ng prediction bands, okey lang. mm. Nandun pa din siya. Ano yung puwede mong ma-advice sa mga aspiring na material scientists, pati kung may gusto kong ibigay na final words sa mga nakikinig lang, yung mga, sa podcast namin for leisure, nag-e-enjoy lang sila makinig ng science, Mm. ano yung advice mo para sa kanila? So, yung sa advice for aspiring material scientist siguro, ano, mag-focus sila din sa foundations. Kasi kapag kasi natuto ka ng kunwari perform ng calculation sa DFT, dire-diretso na yun, eh. Pero after kasing makuha mo yung mga data, siyempre as physicist din, kailangan mong i-interpret or i-analyze yung mga yun. So, foundations siguro ay sa quantum mechanics, and then solid Mhm, state physics, and yun, chemistry. I-try niyong i-realize yung possible applications nung inaaral niyo na materials, gano'n. And then mhm. for casual audience naman, siguro tingin-tingin ng mga YouTube tutorials if gusto nilang if interested Yeah. sila. Yeah, oo. Tapos meron Ano din ano kasi anong anong magandang keyword? ayun, density functional theory. DFT. Oo, Alright. DFT. Tapos meron din kasing mga online courses na free, sa MIT ata Mm, meron. Ayun, puwede nilang i-try. Or kung gusto nilang aralin talaga, yun, oo. mag-ano sila, gusto nilang Yeah, pumunta sa research group namin, yeah. materials applications group, nag-ano pala. Pasalamatan din natin si Marian sa pagsali sa atin at sa pagkukuwento tungkol sa material science at applied physics. So sa episode na 'to ay tinalakay natin ang single atom alloy surfaces at application ng machine learning at density functional theory. So salamat sa panonood at sana panoorin niyo pang madami naming, episode. So, bye-bye. Bye-bye. Thank you.